makikita natin ang bukod tangi lamang legacy diyan ay yung yung bagong Pilipinas na hindi naman natin nararamdaman at hindi naman natin nakikitang nagbabago ang Pilipinas, ay yung mahiya kayo na kampanya niya noong July 2025, wala naman talagang nangyari, no? At siguro ang ibabalik ko doon, sila ang mahiya. Nakaraan nating mga pangulo, hindi naman yung pangulo ang nagbubuhat ng bangko, at hindi tamang panahon pag-usapan ang ligasiya sa panahon ng krisis. Well, dalawang bagay lang yun, Admar, no? Ang isa, kung ang papalit sa kanya hindi niya kaalyado, at ang isa kung kaalyado, no? So pareho ang punto de vista niya, whether kaalyado o hindi, mawawala yung legacy. Ang pangalawa, ano kaya ang legacy na klarado na mawawala? Kasi pag tiningnan mo ang from 2022 to 2026 o 4 na taon, no, makikita natin ang bukod tangi lamang legacy diyan ay yung bagong Pilipinas na hindi naman natin nararamdaman at hindi naman natin nakikitang nagbabago ang Pilipinas. At pangalawa, yung supposedly siya lamang ang Pangulong lumalaban sa korupsyon. Nakita naman natin hanggang ngayon ay yung mahiya kayo na kampanya niya noong July 2025, wala naman talagang nangyari, no? At siguro ang ibabalik ko doon, sila ang mahiya kasi hanggang ngayon walang nakukulong, natapos na ang ICI, nagulo na ang Senate Blue Ribbon Committee, hindi mo maintindihan ang tinalagang ombudsman, at wala naman talagang nakakasuhan. Except siguro kung titingnan mo, merong tokenism na nangyari, may iila na nakasuhan, pero yung talagang mastermind, hanggang ngayon hindi natin nakikita. Sino po ba yung mas mainam, ma'am, na magbigay ng pagkilala sa legasiya ng isang leader? Mismo ba ang leader na kanyang bukang bibig na ito yung mga legasiya ko? Or hayaan yung taong bayan na kung ano yung tumatak sa kanya, yun na yung performance mo? Tama yan, Admar, no? Katulad na rin ng nakaraan nating mga pangulo, hindi naman yung pangulo ang nagbubuhat ng bangko, at hindi tamang panahon pag-usapan ang ligasiya sa panahon ng krisis. Ang dapat ang taong bayan ang magre-recall, magre-remember na ito ang mga nabago ang buhay ko, nabago ang buhay ng pamilya, nabago ang buhay ng bansa dahil sa mga sunod-sunod na programa. Hindi, why will you talk about legacy in an era where we are in crisis, no? Ang sinasabi ko lang, mahirap yung ang legacy ang manggagaling sa leader, dapat manggaling yun sa taong bayan. Dapat ang taong bayan mismo ang magre-recall kung paano nabago ang buhay ko, buhay ng pamilya ko at buhay ng bansa. At hindi ka nagsasalita tungkol sa legacy sa panahon ng krisis. Walang makakatanda ng legacy mo. Lalong maaasar ang mga tao kasi parang may disconnect.